Sasamahan ko kayong magbasa at magsulat, mag-drawing, magkulay, magluto din sa mat. Halina't pakinggan mga kwento ko sa inyo kay Tutor Arlene. Kakayanin ang aralin kay Tutor Arlene. Hi kids! Welcome back to our YouTube channel, Teacher Arlene. Nakasubscribe ka na ba? Kung hindi pa, please do like, share, and subscribe, and click the notification bell para lagi kang updated sa lahat ng video lessons na ginagawa ko para sa'yo. Ang ating asignatura ay Mother Tongue for Grade 1. Tayo ay nasa Quarter 2, Week 1 hanggang Week 2. At ang ating pag-aaralan ay pagtukoy sa panghalip, panao, at panghalip, paari. Natutuhan mo noong nakaraang markahan ang tungkol sa pangalan. Ang mga ito ay pangalan ng tao, ngalan ng bagay, ngalan ng lugar, hayop, at pangyayari. Ngayon ay pag-aaralan mo naman ang tungkol sa panghalip. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang natutukoy mo ang mga halimbawa ng panghalip, panao, at panghalip, paari. Ang panghalip ay bahagi ng pananalita. Ito ay salitang panghalili o pamalit sa pangalan. Si Anthony ay mabait. Si Anthony ay magalang. Mapapansin na inulit natin ng 2 beses ang pangalan ni Anthony. Upang ito ay maiwasan, maaaring gumamit tayo ng panghalip katulad nito. Si Anthony ay mabait. Siya ay magalang. Ang pangalan na Anthony ay napalitan natin ng panghalip na siya, ang panghalip panao. Ito ay isang uri ng panghalip na tinatawag na panghalip panao. Nangangahulugan ito na pamalit para lamang sa tao. Naiiba ang gamit nito ayon sa kailanan o bilang. Ginagamit ang mga salitang ako, ko, akin, kita, ka, iyo, mo, siya, kaniya, at tiya kapag iisa lamang ang ating tinutukoy. Halimbawa, kay Roxanne ang lapis na ito. Sa kaniya ang lapis na ito. Ang pangalang Roxanne ay pinalitan natin ng panghalip panao na kaniya. Imbis na ulitin ito ng 2 beses. Pinalitan natin ito ng panghalip na kaniya. Ako si Marie. Ako ay nasa unang baitang. Mahal ko ang aking pag-aaral. Ang panghalip na ako ang ginamit natin upang ihalili sa pangalan ni Marie. Napansin niyo ba mga bata? Sila ay may kapansanan. Ngunit sila ay nananatili pa ring masaya at masipag mag-aral. Dapat natin silang hangaan, hindi dapat kaawaan. Dahil makikita natin na patuloy pa rin silang lumalaban sa buhay. At masaya sila ha? Ginagamit ang mga salitang atin at natin kapag dalawa ang tinutukoy. Maaari rin ito sa maramihan. Halimbawa, kay Eugene at kay Ray ang mga pagkaing ito. Palitan natin ito ng panghalip na sa atin ang mga pagkaing ito. Ayan, ang magkaibigang ito naman ay hindi nakakadinig kaya mapapansin natin na meron silang hearing aid para sila ay makarinig. Masaya pa rin sila sa kabila ng kanilang kapansanan. Ginagamit ang mga salitang inyo, kayo, ninyo, sila, kanila, at nila kapag marami ang tinutukoy. Maaari rin ang mga ito sa dalawahan.
Halimbawa, sina Angie, Faye at Mabel ay mga kaibigan ko. Palitan natin ang mga pangalang Angie, Faye at Mabel. Dahil ito ay marami, papalitan natin ito ng panghalip na sila. Sila ay mga kaibigan ko. Ang ilan sa mga panghalip na binanggit ay maaaring nagpapahayag ng pag-aari, pagmamay-ari o pag-aangkin. Ang mga ito ay tinatawag na panghalip na paari. Ang mga halimbawa nito ay ako. Ang mga halimbawa nito ay akin, ko, amin, atin, namin, natin, mo, iyo, ninyo, niya, kaniya, nila, at kanila. Tingnan ang mga halimbawa kung paano ang mga ito ay ginagamit sa pangungusap. Halimbawa, sa bata ang module na ito. Papalitan natin ang pangalan na bata sa panghalip na akin. Sa akin ang module na ito. Pinapakita ang pagmamay-ari ng bata sa module. Paalala, ang salitang may salungguhit sa unang halimbawa ay pangalan. Ang salitang may salungguhit sa ikalawang halimbawa ang panghalip na maaaring gamitin kapalit ng pangalan. Ang bahay na ito ay pag-aari ng tatay, nanay, at mga kapatid ko. Palitan natin ang pangalang tatay, nanay, at mga kapatid ko. Ano kaya ang maaari nating ipanghalili rito? Ang bahay na ito ay pag-aari namin. Upang mapalitan ang mga pangalang tatay, nanay, at mga kapatid ko, ginamit ang panghalip paari na namin. Iyon ang paaralan ni June. Palitan natin ang pangalang June sa panghalip na paari. Iyon ang paaralan ko. Ang panghalip na ko ang ating inihalili sa pangalan ni June. Kay Lenny ang bag. Palitan natin ang pangalang Lenny. Sa kaniya ang bag. Ang panghalip paari na kaniya ang ating inihalili sa pangalan ni Lenny. Nagpapakita ito na ang bag ay pag-aari ni Lenny. Pag-aari ni na Aling Josie, Mang John, Jelay at Joshua ang bahay. Palitan natin ang mga pangalang Aling Josie, Mang John, Jelay at Joshua ng panghalip paari. Pag-aari nila ang bahay. Ginamit natin ang salitang panghalip paari na nila. Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, tukuyin ang panghalip panao na ginamit sa bawat pangungusap. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Unang bilang. Ako si Jennifer. Ako ay mahilig umawit. Anong iyong sagot? Kung ang sagot mo ay ako, mahusay. Tama ka. At sa pangalawang pangungusap ay ako rin, mahusay. Tama, ito ang panghalip na ginamit sa dalawang pangungusap. Ikalawang bilang. Si Manny ay masunurin. Siya rin ay maaasahan sa mga gawaing bahay. Alin kaya ang mga ginamit na panghalip sa pangungusap? Kung ang sagot mo ay si at siya, mahusay. Tama ka. Ikatlong bilang. Magmahalan ang magkakapatid. Magtulungan din kayo. Alin kaya ang ginamit na panghalip?
Kung ang sagot mo ay kayo, mahusay, tama ka. Ika-4 na bilang. Maglalaro sina Albert, Kit, at Arnel. Sila ay magtatagu-taguan. Alin kaya ang mga ginamit na panghalip sa pangungusap na ito? Kung ang sagot mo ay sina at sila, mahusay. Tama ka, ang galing naman. Ika-5 bilang. Marami pa rin ang nagkakasakit. Kailangan natin na mag-ingat. Ano kaya ang ginamit na panghalip sa pangungusap na ito? Ang sagot mo ba ay natin? Kung opo, mahusay. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 2, tukuyin ang panghalip na pari na ginamit sa bawat pangungusap. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Unang bilang. Ang tinapay na ito ay binili ko sa tindahan. Alin kaya ang panghalip na ginamit dito? Kung ang sagot mo ay ko, mahusay, tama ka. Para naman sa ating ika-2 bilang, sa inyo pala ang bahay na iyon. Napakaganda at napakalinis ng bahay. Alin kaya ang panghalip na ginamit sa pangungusap na ito? Kung ang sagot mo ay inyo, mahusay, tama ka. Para naman sa ika-3 bilang, kay Sheena ang sapatos na ito. Sa kaniya rin ang kulay asul na tsinelas. Alin kaya ang panghalip na ginamit dito? Kung ang sagot mo ay kay, mahusay, tama ka. At kaniya, tama. Ika-4 na bilang. Sa iyo ibinigay ni Lola ang Crayola. Alin kaya ang panghalip na ginamit sa pangungusap? Kung ang sagot mo ay iyo, magaling, tama ka. Para naman sa ating ika-5 bilang, ingatan ang mga module na ipinahiram sa atin. Alin kaya ang panghalip na ginamit dito, mga bata? Ang sagot mo ba ay atin? Kung opo, magaling. Minsan ay pinaiikli ang mga salitang kasama ang panghalip. Ang mga halimbawa nito ay ako, ay. Mapapansin na ang a sa ay nawala. At ito ay napalitan ng kudlit. Ako'y. Ako ay, ako'y. Sila ay, sila'y. Sa akin, sakin. Sa iyo, sayo. Sa amin, samin. Tayo ay, tayo'y. Ating tandaan yan, mga bata, ha? Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang 3, tukuyin kung tama o mali ang pagpapaikli ng mga salita. Isulat ang tama kung oo, at mali naman kung hindi. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Unang bilang, tayo ay dapat manatili sa loob ng bahay. Tayo'y dapat manatili sa loob ng bahay. Pansinin natin ang tayo ay at tayo'y. Tama kaya ang pagkakapaikli nito? Kung ang sagot mo ay tama, mahusay. Ika-2 bilang naman tayo. Sa amin,
ang mga nakasampay na damit. Sa amin ang mga nakasampay na damit. Pansinin natin. Sa amin, sa amin. Tama kaya ang pagkakapaikli nito? Kung ang sagot mo ay tama, magaling. Para naman sa ating ikatlong bilang. Ako ay masipag. Ako'y masipag. Tama kaya ang pagkakapaikli ng ako ay sa ako'y? Kung ang sagot mo ay tama, mahusay. Para naman sa ating ikaapat na bilang. Sa iyo ba ang lapis na ito? Sa iyo ba ang lapis na ito? Pansinin natin ang salitang sa iyo, sa'yo. Tama kaya ang pagkakapaikli nito? Kung ang sagot mo ay tama, magaling. Para naman sa ikalimang bilang, sila ay nagtatawanan. Sila ay nagtatawanan. Pansinin ang salitang sila ay na pinaikli ng silay. Tama kaya ang pagkakapaikli nito? Kung tama ang iyong sagot, great job! Para sa gawain sa pagkatuto bilang 4, ibigay ang pinaikling panghalip na hinihingi sa bawat bilang. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Unang bilang, sa akin. Paano natin ito paiikliin? Kung ang sagot mo ay sa akin, tama ka. Ikalawang bilang, sila ay. Ang sagot mo ba ay siya'y? Kung opo, magaling. Ikatlong bilang, kami ay. Kung ang sagot mo ay kami, tama ka. Kung nabibilisan ka sa video na ito, maaari mo itong i-post o kaya ay balikan muli. At i-share mo na rin. Para sa ikaapat na bilang, sa kanila ay. Anong yung sagot? Kung ang sagot mo ay sa kanila ay, tama ka, magaling. Ikalimang bilang, sa atin. Ang sagot mo ba ay sa atin? Kung opo, ang husay mo talaga. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 5, tukuyin kung tama o mali ang gamit ng panghalip na may salungguhit. Lagyan ng check kung tama. Lagyan naman ng X kung mali ang pagkakagamit. Gawin ito sa iyong kwaderno. Unang bilang, ako ay nag-aaral, bumasa. Tama kaya ang pagkakagamit ng panghalip na ako? Ang sagot mo ba ay check? Magaling, tama ang pagkakagamit nito. Ikalawang bilang naman. Siya ang aso na alaga ko. Mahal ko siya. Ang sagot mo ba ay tama? O check? Kung opo, mahusay. Mga bata, kapag ahayop ang ating tinutukoy, maaari rin tayong gumamit ng ito. Ikatlong bilang. Mahal ni Ana ang mga magulang niya. Tama kaya ang pagkakagamit ng panghalip na niya? Kung opo, at nilagyan mo ng check, mahusay. Para naman sa ikaapat na bilang, masaya ang nilang pamilya. Madalas na sila ay nagkukwentuhan.
Tama kaya ang pagkakagamit ng panghalip na nila? Kung ang sagot mo ay X, tama. Dapat ito ay kanilang. Masaya ang kanilang pamilya. Madalas na sila ay nagkukwentuhan. Yun dapat ang tamang sagot. Ikalimang bilang. Kasama ko sa bahay ang nanay at tatay ko. Sila ang nagtuturo sa akin ng mga aralin. Ulitin natin. Kasama ko sa bahay ang nanay at tatay ko. Sila ang nagtuturo sa akin ng mga aralin. Tama kaya ang pagkakagamit ng panghalip na sila? Kung ang sagot mo ay check, mahusay dahil marami ang tinutukoy. Kaya tama na sila ang gamitin na panghalip. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 6, piliin ang panghalip na angkop sa pangungusap. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Para sa unang bilang, mahal ko, ako, ng nanay at tatay ko. Ang sagot mo ba ay ako? Basahin nga natin muli, mahal ako ng nanay at tatay ko. Kung ito ang iyong sagot, magaling. Para naman sa ikalawang bilang, pinaghati-hatian namin ang mga pagkain. Ulitin natin, pinaghati-hatian namin ang mga pagkain. Alin kaya ang tamang sagot? Kung ang sagot mo ay namin, magaling. Basahin natin muli. Pinaghati-hatian namin ang mga pagkain. Para naman sa ikatlong bilang, sinusunod namin ang ipinag-uutos ng mga nakatatanda sa atin o amin. Kung ang sagot mo ay amin, magaling. Basahin natin muli. Sinusunod namin ang ipinag-uutos ng mga nakatatanda sa amin. Para naman sa ating sumunod na bilang 4. Nagpapaalam kami sa kanilang, dalawa, kapag nais naming maglaro. Ulitin ko ha, nagpapaalam kami sa kanilang dalawa kapag nais naming maglaro. Ang sagot mo ba ay kanilang? Tingnan nga natin. Nagpapaalam kami sa kanilang dalawa kapag nais naming maglaro. Mahusay, tama ka. Para naman sa ating ika-5 bilang, tumutulong din kami sa kanila sa mga gawaing bahay tulad ng pagwawalis ng mga kalat. Ulitin natin, tumutulong din kami sa kanila sa mga gawaing bahay tulad ng pagwawalis ng mga kalat. Anong iyong sagot? Kung ang sagot mo ay kanila, tingnan natin kung tama ito. Tumutulong din kami sa kanila sa mga gawaing bahay tulad ng pagwawalis ng mga kalat. Kung ganito ang iyong sagot, mahusay, tama ka. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 7, puna ng tamang panghalip ang bawat pangungusap. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Para sa ating unang bilang, ako si Mac, taga Kalamba. Makasaysayan ang patlang lugar. Ano kaya ang kukumpleto sa pangungusap na ito? Kung ang sagot mo ay aming, magaling. Tumungo naman tayo sa ika-2 bilang. Dito isinilang ang kinikilala, patlang, na pambansang bayani. Ano kaya ang kukumpleto sa pangungusap na ito?
Kung ang sagot mo ay natin, basahin nga natin kung tama ito. Dito'y sinilang ang kinikilala natin na pambansang bayani. Ang husay, tama ka na naman. Para naman sa ating ikatlong bilang, patlang ay si Dr. Jose P. Rizal. Siya ang nagwika na tayo ang pag-asa ng bayan. Ano kaya ang kukumpleto sa pangungusap? Kung ang sagot mo ay siya, tingnan natin kung tama. Siya ay si Dr. Jose P. Rizal. Siya ang nagwika na tayo ang pag-asa ng bayan. Ang husay naman talaga. Ika-4 na bilang. Pepe ang tawag sa patlang. Kung ang sagot mo ay kanya, basahin nga natin. Pepe ang tawag sa kanya. Mahusay, tama ka na naman. Ika-5 bilang na tayo. Kilala, patlang rin ba siya? Kung hindi pa, simulan mong magtanong sa iyong mga kasama. Ano kayang kukumpleto sa pangungusap? Kung ang sagot mo ay mo, basahin nga natin. Kilala mo rin ba siya? Kung hindi pa, simulan mong magtanong sa iyong mga kasama. Kung mo ang iyong sagot, mahusay, tama ka. Natutuhan mo sa aralin na ito ang tungkol sa panghalip, patlang at panghalip na patlak. Kumpletuhin nga natin. Natutuhan mo sa aralin na ito ang tungkol sa panghalip, panao, at panghalip na paari. Basahin natin muli. Natutuhan ko sa aralin na ito ang tungkol sa panghalip panao at panghalip na paari. Ginagamit ang panghalip bilang pamalit o panghalili. Ang panao ay para sa patlang. Ang paari naman ay nagpapakita ng pagmamay-ari, patlang, o pag-aari. Kumpletuhin natin, ginagamit ang panghalip bilang pamalit o panghalili. Ang panao ay para sa tao. Ang paari naman ay nagpapakita ng pagmamay-ari, pag-aangkin, o pag-aari. Binabati kita! Natapos mo na ang ika-1 at ika-2 linggo sa ika-2 markahan ng ating aralin. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Huwag mong kalilimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Huwag mong kalilimutang i-like at i-share ang ating mga video lessons. At mag-subscribe din at click the notification bell para lagi kang updated sa lahat ng video lessons na ginagawa ko para sa iyo. Muli ako si Teacher Eileen na lagi nagsasabing, mag-aral mabuti dahil ito ang susi sa iyong tagumpay. Paalam! Hanggang sa muli! Keep safe everyone!